Lods, isa sa pinakamahirap karga ng repeater pots itong ganitong klaseng radio, which is Motorola. UHF man yan, BHF, patungkol sa RX, sa repeater ay napakahirap kargahan. Nung araw yun, Lodi, pero ngayon ay napakasimple na. Lods, ang mga gantong Motorola pala ay dalawa yung kanyang pwedeng pamilian na COS. Pwede tayong pumili ng positive COS at pwede tayong mamili ng negative COS. Ang negative COS, Lodi, pagka wala nang nagsasalita, wala na siyang nare-receive, tsaka pumapalo ng 5 volts. Ang positive COS naman, pagka may nagsasalita, pumapalo siya ng 5 volts. Pagka wala na nagsasalita, magka-cut off naman yung 5 volts. Okay? Parang baliktad lang siya, Lodi. Kaya naging negative COS at naging positive COS. Itong dalawa na to, Lodi, kung nakikita nyo, yung tinutuldukan ko yan. Ayan o. Ito. Itong dalawang butas na to, ito yung positive at ito yung negative. Mostly, Lodi, positive yung ginagamit natin. Pwede rin tong negative. Okay? Okay, Lods, ganun pa rin yung setup natin dito. Iba kasi ang Motorola, Lodi. Ito ay isa sa pinakamahirap na karga ng RPT system. Pati sa kanyang audio ay napakahirap. Maraming naguguluhan dito sa kanyang audio na kahirap ayusin. Tignan mo dito, Lodi. Ayan o. Sa sakit dito sa likod ay naggawa na sila ng mga repeater system na yan. Pero hindi na natin ginalaw. Kasi nga meron silang sakit para dito eh. Hindi ko na pinakialaman yan. Bali, naglagay sila ng capacitor para sa audio. Naglagay din sila ng trimmer. Ayan o. Trimmer para makontrol yung audio. Ayan. Napakahirap kasi niyan, Lodi. Yung kung sa speaker naman kukuha ng audio, Lodi, ay hindi po pwede. Kasi hindi ground to line ang speaker nito. Ayan. Kung ginamit mong positive to para sa speaker, may tunog na lalabas dito. Itong wire na to. Tapos kung ito rin ang isa, ay may tunog din na lalabas. Pero pabuga. Mayroong kasamang power o voltahe. Diba yung mga ibang radio natin, Lodi, i-ground mo lang yung isang speaker tapos kumuha ka ng positive dito ay pwede na. Itong Motorola ay hindi po pwede, Lodi. Okay? Kaya napakahirap gawan to ng repeater kung minsan. Marami pang ginagawang mga ganyan, no, control, kung ano-ano. Kung minsan hindi pa maganda yung audio, parang puro bass lang, walang tinis. Pero ito yung ginagawa natin, Lodi. Ayan, TIP41 lang ang katapat niyan. Okay? Ayan. 2 pyesa lang ang katapat niyan. Tapos dito tayo ngayon sa kanyang audio. Dito tayo kukuha ng audio, Lodi. Ito yung sinasabi ko. Ang pagkukuha na natin ng audio ay mismo doon sa potentiometer. Doon mismo sa nilalabas ng EF. Sa may pinakagitna. Ilawan natin, Lodi, kasi medyo hindi makita yung pagka walang ilaw eh. Yan.
Ito Lodi, itong tatlo na to ay ito yung power on. Pagka pinihit mo yung potentiometer, may kasamang power switch yon. Tapos dito naman sa baba ay yan yung audio. Yan yung control. Kaya ang pagkukuha na natin ng audio ay dito sa gitna. Ayan o. Yan. Gitna lang Lodi. Kung nakikita nyo yung brown wire Lodi, yun yung kinaskasan ko kanina sa board para kumuha ako ng ground. Okay? Nasa TIP41C lang din yun, yung ground na yun. Sa RPT naman Lodi, sa mga gantong receiver, ang kailangan lang naman ay tatlong wire, isang PTT, isang ground at isang audio. Ayan, gamit din tayo ng, yun nga, yung kinabit nating IC ay yung TIP41C. Pangkaraniwan na lang yun Lodi, pero makikita nyo mamaya o maririnig nyo mamaya ang ganda ng kanyang quality audio. Ibang iba sa mga DIY na nauna ng mga gantong Motorola. Ngayon lang ako na-amaze sa audio ng receiver na Motorola Lodi. Talagang medyo nasiyahan ako sa audio ng Motorola. Maganda rin pala. Kasi hindi ko pinapansin dati ang Motorola kasi nga mostly yung mga repeater system na nagagawa na, ewan ko kung sino may gawa, mga ganyan, ay hindi maganda yung audio kaya hindi ko nagagandahan yung receive ng Motorola. Pero nung sinubukan natin itong TIP41C ay napakaganda. Siya nga pala Lodi, paglilinaw, ang TIP41C ay walang kinalaman sa audio, ano? Ang gamit lang talaga ng TIP41C ay para mag-trick yung PTT doon sa transmitter. At yung audio, kung saan ko nilagay yung kulay puti, filter na kasi yun, yung output na andun sa potentiometer. Kaya doon ko nilagay Lodi. Kung magtatanong kayo kung bakit hindi na ako naglagay ng 1K resistor doon sa mismong audio output, doon nga sa kinuhanan natin sa may trimmer, sabi ko nga Lodi, hindi tayo pwedeng kumuha ng audio out sa speaker kasi may problem yon. Doon nagkakaproblema yung mga ibang kasama natin noon, kaya marami silang pyesa na nilalagay para mai-convert lang yung audio na yon to filter. Pero yung nakita natin dito Lodi, doon mismo sa may potentiometer ay naka-filter yon, kaya doon ako kumuha. Okay, ewan ko lang Lodi kung alam na nila ito noon, pero ganun pa man, much better kung doon tayo kukuha. Okay? Okay Lodi, pagpapaliwanag lang sa mga repeater system, kahit anong klaseng radyo pa yan, basta nakagawa na kayo ng COR, ang kukunin nyo na lang ay tatlo, pin audio, tsaka ground, then PTT. Yun lang Lodi ang pinaka-importante sa lahat dyan, yung tatlong yun. Okay, ito yung audio ng 28 Hotel. Ito naman yung kanyang ground. At ito yung kanyang PTT. Dahil naka-color code tayo Lodi, ang ating puti ay dito sa audio. Ang ating ground ay dito sa number 7. Ang ating PTT ay dito sa number 3. Okay, check natin kung tama Lodi, kung number 3 nga. Oh no, number 6. Number 6 Lodi. Number 3 pala kung dito titignan sa loob. Yan. Naikabit na natin yung ating connection. Huwag kalilimutang maglagay ng antena Lodi para sa transmitter. Yan, napaka-importante niyan.
Itong ating Motorola Lodi ay UHF at magta-transmit naman yung ating VHF. Maglalagay tayo ng monitor ngayon. Ang frequency natin ngayon, Lods, ay nasa 418 tayo. Ang intensity, naglalaro siya hanggang 20 yung volume ng receiver. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1. Bali, ang unang testing natin, Lodi, ay nag-transmit na yung ating RPT. RPT mode na yung ginamit natin. Ngayon, mag-mode tayo sa plane para makuha natin yung audio ng ating pinampipitik. Pupunta tayo ngayon sa 418. Ayan. Kung napansin nyo, walang transmission dyan, puro receive lang sila. I-off natin to. Naka-off lahat yan. Wala rin nakakarinig. Pati to, wala rin narinig to. Kasi nga, nasa 418 tayo, VHF yung ginagamit natin. Ito, Lodi, yung quality ng intensity 20. Pupunta lang tayo sa intensity 18 sa volume. Ayan. Yan ngayon yung kukunin nating audio. Yan yung pagbabasihan natin na audio na output ng ating transmitter. Okay? Mag-shift tayo ngayon sa ating repeater. Ayan, naka-repeater system na ako, Lodi. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Kung nakita nyo to, nag-indicate siya, nag-indicate din dito. Ngayon, magdadagdag tayo ng audio. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ayan yung quality ng ating transmitter ngayon, Lodi. Di ba napakalinaw? 1, 2, 3, 4. Sa mga kasama natin, Lodi, noong araw pa talagang napakahirap mag-combine ng Motorola repeater, lalo na yung RX. Napakahirap kumuha ng audio dyan. Kung minsan nagugulang pa sila. Yung pinakita ko sa inyo kanina, naglagay pa sila ng capacitor, potentiometer para mai-focus lang o mai-tune lang yung magandang audio. Pero ito ngayon, Lodi, ayan o, napapansin nyo o naririnig nyo ngayon sa monitoring. Mamaya lalayo ako para malubos nyo maintindihan na hindi nagpipidback din yung audio ko sa camera. Okay? Para audio-audio lang talaga na galing sa radyo maririnig nyo. Ayan, Lodi, yung ating naka-transmit na radio sa 418. Ito naman yung ating plane. Ayan. Bali, naka-plane lang ako. Pinasok ko ng plane yung 418 na frequency. Okay? Ngayon, ayan yung audio niya. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1. Isasakay ko naman siya ngayon, Lodi. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1. Yan naman ngayon yung nakasakay na audio. Okay, lalayo ako, Lodi, para hindi nyo rin naririnig yung boses ko dito. Ano? Sandali lang. Ito, Lodi, yung nakasakay. Ayan, wala na ako dyan sa radyuhan o sa pinaggagawan ko. Ito yung nakasakay. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ngayon, mag-shift naman tayo doon sa mismong plane o walang sinasakyan. Bali, hindi gagana yung RPT, kundi yung receiver natin ang papasukin ko para may pagkumpara yung audio. Yung audio ng nakasakay at nung audio ng hindi nakasakay sa repeater, okay? Ayan, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Di ba, Lodi, napakaganda ng audio? 1, 2, 3, 4. Yung receiver natin ay ICOM B80. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Okay? Check. 1, 2, 3, 4. Andito na ako, Lodi. 1, 2, 3, 4. Yan yung ating plane. Ito naman yung ating nakasakay. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Sa mga may gusto naman, Lodi, ng delay, maglalagay lang kayo dito sa may PTT ng capacitor. Ayan. Mag-tap lang kayo ng delay capacitor dyan. Tapos dito sa may ground. Para pagbitaw nyo ng PTT, meron pa rin naiiwang signal, which is indicator nyo na yon para malaman nyo na nakasakay kayo. Okay? Hanggang dito muna, Lodi. Maraming salamat. Magandang buhay.